Mukhang unti-unti nang nawawala ang tampo ni Donte DiVincenzo sa New York Knicks. Ayon sa ulat, may mga exploratory discussions na ang Knicks sa dalawang koponan mula sa Western Conference at kabilang sa sentro ng usapan si DiVincenzo ng Minnesota Timberwolves kasama rin ang guard ng New Orleans Pelicans na si Jose Alvarado. Kung matatandaan, si DiVincenzo ay dating bahagi ng Knicks bago ito naisama sa trade papuntang Minnesota, pero ngayon, tila bukas na muli ang pinto para sa reunion. Interesado ang New York na ibalik siya sa Madison Square Garden, lalo na't malinaw ang pangangailangan ng koponan sa dagdag na sharpshooter at scorer bukod pa kay Jordan Clarkson para mas lumawak ang kanilang opensa at spacing. At kung sakaling hindi matuloy ang pagbabalik ni DiVincenzo, may nakahandang alternatibo ang Knicks. Nariyan si Jose Alvarado, isang guard na kilala sa enerhiya, depensa at kakayahang guluhin ang opensa ng kalaban, isang estilo na swak sa hinahanap ng New York para sa kanilang backcourt depth. Sa ngayon, wala pang pinal na kasunduan pero malinaw ang mensahe. Seryoso ang Knicks sa pag-upgrade ng kanilang roster at handa silang galawin ang merkado para makuha ang tamang pyesa para sa kanilang kampanya. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Mas bagay ba ang pagbabalik ni Donte DiVincenzo sa Knicks o mas practical na target si Jose Alvarado para sa New York? Samantala, muling umiikot sa NBA trade buzz ang pangalan ni Buddy Hield at sa pinakabagong usap-usapan, lumilitaw ang ideya ng isang komplikadong multi-team trade na posibleng maghatid kay Hield papasok ng LA sa darating na trade window. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na malaking pangangailangan ng Lakers ang shooting, lalo na sa mga laban kung saan bumibigat ang depensa at humihigpit ang espasyo sa opensa. Kahit pa hindi kasing bilis ng dati ang takbo ng kanyang season, respetado pa rin si Buddy Hield ng mga depensa. Bigyan mo siya ng espasyo, bigyan mo ng ritmo, at sa isang iglap, kaya pa rin niyang umulan ng tres. Posibleng gawin ng Warriors na kunin ang mga manlalarong tulad ni Vanderbilt at Kenneth kapalit ni Buddy Hield. Kailangan ng Warriors ang isang Vanderbilt para sa depensa at para punan ang pangangailangan sa offensive rebounds lalo na sa kanilang lineup na maraming scorers. Madali lang para sa Warriors na punan ang kakulangan sa opensa ni Vando habang si Kenneth naman ay maaaring ma-develop katulad ng kanilang mga young players at rookies ngayon. Sa ngayon, malinaw na ang pangalan ni Hield ay patuloy na nauugnay sa Lakers at sa tuwing papalapit ang mas maiinit na usapan sa trade market, tiyak na mas uuminit ang koneksyon niya sa LA. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Maganda bang kunin ng Lakers si Hield sa lineup nila o may iba pang dapat unahin? Samantala, i-bad news naman para sa mga Lakers fans, mukhang magkakaroon ng pahinga si Austin Reeves. I-re-evaluate siya sa loob ng isang linggo kaya makakaligtaan niya ang susunod na laban ng Lakers kontra Phoenix Suns at Utah Jazz. Pinakamaagang posibleng pagbabalik ni Reeves sa laban pa nila kontra Los Angeles Clippers isang linggo mula ngayon. Kaya sa ngayon, masusubukan ang Lakers sa kanilang dalawang sunod na laro, lalo na't una na silang tinalo ng Suns at nahirapan naman sila sa huling laban nila kontra Jazz. Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa sitwasyong ito? This is what the action that I thought they'd go to. You want Gobert to be the guy jumping out? Look at this handle, splits. The paint, he's got a bevy of different finishes inside right there.